So, mayroon pong chismis na kumakalat ngayon na ang Malacanang daw po, mga sangkay, ay aatakihin. Pag-usapan po natin to, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan guys na i-subscribe yung ating YouTube channel. Okay, mayroon po kasi nag-post. Ito po ay isa sa mga kilalang vlogger. Ito po, mula po kay Jarrett, kay Coach Jarrett, kung kilala po ninyo siya. Isa po yan sa mga matatalinong pro-government vlogger. Ngayon, mayroon po kasi siyang nabanggit dito. Ayun po mga sangkay. Pag-usapan lamang po natin yan. Kasi sabi po dito, kwentong chismis ni Puting Kalapati. Okay? Si ano daw, mga sangkay, di umano to hindi po ako nagsabi. Si Sara daw, di umano, at Pulong, di umano. Hindi ako nagsabi. Ang nagpondo, ito mga sangkay, ng unity rally ng dalawang religious groups. Uy, ano yan? Anong religious groups yan? Kilala ba natin yan? Kilala nyo ba yan? Sige nga. Mag-comment nga kayo guys. Anyway guys, sa mga solid sangkay pala na nanonood sa atin ngayon, may mga nanonood sa atin, nababalitaan natin mga sangkay, may nanonood po sa mga palengke, mga tindahan, sa bahay habang nagkakape, mga nagtitinda, mga nagdadrive, mga nagmamaneho ng sasakyan. Ay, magandang oras po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta, syempre. At akalain nyo, nagtitiwala po kayo sa isang katulad ko. Katiwa-tiwala pala ako. So, ayun, thank you so much at shoutout po sa inyong lahat. So, ayun, mga sangkay, i-comment nyo sa ibaba. Itong dalawang religious groups daw na mukhang sila daw po ang mga mamanguna, mga sangkay sa rally na ito para po gumawa ng gulo. So, i-comment nyo sa ibaba ano sa tingin nyong grupo ito. Sabi dito, mukhang gagamiting human shields. Di umano Sabi dito ni Coach Jarrett. Ang mga rallyista dahil nasa likod nila ang mga Muslim secessionists. Uy, ayan po Sabi po yan ni Coach Jarrett. At armed groups. Para ano? Para atakihin daw po ang Malacanang. Uy, grabe naman yan. Totoo kaya ito mga sangkay? Ngayon nga, di ba? Naudlot lang. Tingin ko naudlot lang mga sangkay yung plano nilang magsagawa ng massive propaganda against Marcos administration. Kasi nga po, panay bagyo, lakas ng bagyo, mag-iingat pong lahat. No, sana okay lang kayo ngayon mga sangkay kasi yung bagyong Juan talaga nga namang halimaw. No? Katakot-takot itong bagyo. I hope na tayong lahat ay maging safe. Saan ka man naruroon. Kaya nga sana, bago pa po lumubhang malakas itong bagyong to, dapat nakaalis na kayo sa mga lugar niyo na delikado. Nakalikas na kayo dahil nakakatakot itong bagyo. Well, anyway, ito na nga. Balik tayo. Ito daw yung pattern kung paano aatakihin ang Malacanang. Sa madaling sabi, bumubuo sila ngayon ng grupo na pupersahin, na palayasin si PBBM. Ganyan po kadesperado sila. Ganyan po kadesperado. Remember guys, ang kalaban ng BBM dito, hindi lamang po itong mga simpleng tao lamang. Kundi itong mga sangkay, sindikato po ito na nasa loob ng gobyerno. May mga kapit, mga sangkay. Kaya nga po, hindi na po ako nagtataka. Bakit may mga taong gustong paalisin si BBM? Simple lang ang reason dyan Isa sila sa mga naiipit dito sa pagkalampag ni PBBM sa korupsyon. Di ba? Si BBM lang naman, para po sa inyong kaalaman, FYI. Si BBM lang naman ang kaisa-isang pangulo, mga sangkay, na nag-call out at taglabas
nitong grabe at rampant na korupsyon sa Pilipinas. And that is the first time, mga sangkay, na nangyari yan. So ngayon, sabi ko nga, mga sangkay, kung sino man ang nananawagan na pababain si BBM, itong mga taong ito ay malamang pro-corrupt. Diba? Hindi sila antay sa mga corrupt, mga sangkay. Sila po ay panig sa mga corrupt officials, panig sa mga dambuhalang buhaya. Kasi bakit mo papaalisin ang isang tao na kaisa-isang nag-call out, kaisa-isang nagsiwalat, mga sangkay, at ngayon magkakaso sa mga dambuhalang mga magnanakaw, dambuhalang mga buhaya sa ating gobyerno, mga sangkay. So, eto mga sangkay, ang pattern nila ngayon, kung papaano daw po lulusubin itong Malacanang. Ito naman, mga sangkay, ay chismis. Di ko alam kung gaano katotoo, mga sangkay. Pero, alam niyo naman, kapag may sumingaw na usok, mga sangkay, may malalim yan na pinanggagalingan. Di po ba, mga sangkay? Pero, kung sakasakali man mangyari yan, alam niyo, malabo pa rin po silang magtagumpay dyan. As long as nandun kay PBBM yung Armed Forces of the Philippines, hindi po madadali dito ang ating Pangulo. Malabo yan, mga sangkay. Alam nyo, dati napatalsik po si Ferdinand E. Marcos. Anong reason? Napatalsik yun dahil po hindi lamang, mga sangkay, basta nag-rally sila. Nagkaroon po ng kudita. Pinangunahan po yun ng isa sa pinakamatataas na opisyal na talagang nasa puwersa din po ng militar. Yan, sino? Si Ramos. Sino pa? Si Enrile. Tapos yung mga bataan nila yan, sila Gringo Hunasan. So, ganyan po katindi. Ngayon, wala naman pong ganun eh. Unless yung ano natin, yung general po natin sa militar, babaliktad at lalabanan po si BBM. Diba, mga sangkay? Wala pong nangunguna. At maliban doon, dinala si Ferdinand E. Marcos ng Amerika. Nag-operate po yung US at that time. Yung CIA. Dinala po si Ferdinand E. Marcos papunta sa Hawaii. Kaya nagkaroon po ng takeover ng power. So, ito, mga sangkay, ay malabo mangyari sa panahon po natin ngayon dahil unang-una, mga sangkay, yung militar nasa side po ni PBBM. So, kung gagawin man nila yan, mga sangkay, malabo po yan. Pero yung gulo, magkakaroon talaga ng gulo, mga sangkay. Pero sa tanong na maaagaw ba nila yung pwesto, malabo po yan. Sabi po ni Coach Jarrett, di umano sa kanyang post, ingat tayo, mga kababayan, mukhang guguluhin ng mga Duterte ang bansa talaga. Ayon kay Coach Jarrett, mga sangkay. So mag-iingat po tayo. No? Kaya kayo naman, ang advice ko, huwag kayong sasama sa mga ganitong klaseng kalokohan. Okay? Huwag kayong magsayang ng oras. Tumulong na lamang po tayo sa ating pamahalaan. Alam nyo, ngayon nga, yung response ni PBBM sa Bagyo, di ba? Wala pong masabi mismo yung gobernador doon sa Cebu. Di ba? Yung mga mayor po doon. Bakit? Kasi grabe ang tulong ni BBM. Umuulan po talaga ng tulong. Ngayon lamang po tayo nakakita, mga sangkay, na kahit po kalaban, tinutulungan ni BBM. Kaya yung Baguio, di ba? Yung Cebu, di ba? Yung Cebu, alam po natin yan na kalaban po, mga sangkay. Pero anong nangyari? Tinulungan pa rin po ni PBBM. Kasi nga po, walang kulay ng politika pagdating po dito sa mga problema ng ating bansa. Alright? So ano pong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.